Sa bonfire, idinaan ng mga estudyante at alumni ng University of the Philippines ang selebrasyon para sa unang panalo ng kanilang men's basketball team sa loob ng 2 taon. Ang target daw ngayon ng koponan, mawala sa last place sa ikalawang round ng UAAP. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Bam? Jessica, matapos ang 27 laro o sinasabi natin 2 taon nagwagi na rin yung UP Fighting Maroons matapos yung halos kaka-UP fight. At matapos ang pag-bonfire, ano na nga ba ang susunod na hakbang ng koponan? Ano nga yung long-term vision? Ika nga, narito ang paandar. Kasabay ng pagliyab ng bonfire noong Sabado sa UP Diliman, nalusaw rin ang 27-game losing streak ng UP Fighting Maroons matapos talunin ng Adamson University. 2 taon ding puro talo ang UP sa men's basketball. Kaya naman kahit isang panalo pa lang, ipinagdiwang na ng universidad. Hindi exage kasi sobrang minsanan lang eh. Kasi ang tagal na talagang hinihintay ng UP itong panalo na to. So, at least naman naranasan natin na mag-enjoy. Pagbigyan na natin yung basketball team kasi 2 years in the making na yung win na yan eh. Sa katunayan, ang huling magkampiyon sa collegiate basketball ang UP, 1986 pa. Ang mga bida pa noon, retirado na sa PBA, sina Benji Paras at Ronnie Magsanok. Yung fighting spirit, yung puso na tinatawag, nakikita ko naman sa mga bata yan. Of course, it takes years, even many years to build a correct program. And hopefully, this is the start of something really big para sa programa ng UP. Nagpapasalamat ang mga manlalaro sa suporta ng UP community. Aminado silang bahagya na silang na-trauma sa sunod-sunod na pagkatalo. It's kind of stressful. Every day you go to practice, you work hard. And then when it comes to game time, you lose. Sobrang overwhelmed. Sobrang naramdaman ko yung support ng UP community sa amin despite the losing streak. Para sa ibang athletes lang, they more than playing the game, they wanna graduate in a really good school, the top school in the Philippines. So para kay UP coach Ray Madrid, bagamat katuwaan lang ang nangyaring bonfire, simbolismo raw ito ng mainit na suporta ng UP community. Kaiba sa mga private university, limitado rin daw ang pondo ng UP varsity teams dahil mula ito sa pamahalaan. Mabuti raw at may ilang alumni na handang magbigay ng financial support sa koponan. There was a time it was very bleak, December. Walang pagkain yung mga bata. Wala silang allowance, naputulan ng kuryente yung dorm, walang pan-tuition yung iba. Wala kaming ibibigay sa yung pera, wala kaming ibibigay sa yung kotse. Diploma lang ng UP, paghihirapan mo pa. Sa kabila ng mga limitasyong ito, bakit pinipili pa rin ng ilang player na maglaro para sa PayUps? Pagpasok mo doon, you get a good education, you get support, you get academic support, and then alumni backing, and then warm bodies during games, di ba? This is what actually ang vision ng isang program eh. Ayon sa dating team manager ng UP Fighting Maroons, hindi naman daw laging kulelat ang team. Sa pahayagan na ito noong 90s, kinakatakutan pa raw sa hardcourt ang mga taga-UP. Unlike siguro in a private school, you can get a coach and tell him, okay, you can stay for so many number of years. Tapos assured ka na noon dahil kumbaga meron kayong pipirmahan na gano'n. Sa atin, required tayo by law to renew our coach every year. Whether we like it or not, malaking role ng piniplay ng pera ng budget mo, how you can recruit players, because there are a lot of perks or amenities that you offer a player. Baby steps lang daw muna ang UP Maroons. Tatangkain nilang makawala sa last place sa second round ng UAAP. Higit sa lahat, ang mahalaga may pangmatagalang plano na raw para sa koponan. Jessica, yung free throw isang bahagi ng game na kailangan ng mental toughness at sa kaso ko ay kailangan ko pa ng konti dahil live tayo ngayon. Anyway, hindi ka yung pwede team ay meron na ring sports psychologist para i-address ang kanilang Yes, go ahead, Bam. Kailangan na rin, yun nga, ng sports psychologist para i-address yung mental toughness ng ating team.
Hindi ka nga po pwede sa UP Maroons. Lalo silang mangungulelat niyan. Hindi, pero alam mo, nakausap ko si Kulang Benji sana. Paras recently. Tinanong ko, sayang naman, di ba? Kasi mga anak niya, sana kung sa UP lang napunta, baka may tsansa tayo. Kasi mula nung nanalo sila nung 1986, hindi na yun nasundan pa. Ang problema daw, sabi ni Benji, no, kasing ibang team ng ibang eskwela, may may-ari Ang UP technically walang may-ari dun sa team ng UP Maroons, kundi it belongs to the university. Dahil doon walang pera. Yun ang paliwanag sa atin. Out of all the 8-member teams ng UAAP, yung UP lang yung government-owned. Kaya meron ding constraints pagdating doon. And pagdating doon sa mga anak din ni Sir Benji, si Andre naglaro rin for UP for 1 pero year. nasa San Although Beda na nagkaroon din ngayon, ng diba? difficulty sa scheduling. Ayun. And then, yung kanyang second anak, si Kobe, ay magbabakasakali naman sa US doon niya. Yun ang intention na mag-aral doon. Sabi nga ni Louis Beltran, no, nung nanalo ang UP noong 1986, ang UP nakapag-produce ng ilang presidente, yung mga leader ng mga rebelding grupo sa Pilipinas, si Joma Sison at saka si Nur Miswari ng MILF. Pero hindi pa nananalo ng championship until nung 1986. Nanalo na rin sa wakas. Sana masundan pa yun, Okay, ma'am. di ba? As a matter of perspective, noong 1986 po ako sinilang. Okay, mabanggit ko lang si Eric Altamirano, UP Maroons din yun, ha? So, huwag natin kalimutan. Sana, china-challenge natin sila. Kasi nagko-coach na sila sa iba't ibang team, di ba? Tulungan natin ang UP. Magbabalik pa po ang State of the Nation. Salamat sa iyo, Bam, at sa iyong paandar.